Breaking news! First Lady Liza Araneta Marcos itinalaga na bilang OFW Ambassador. Ayon sa ating nakalap na balita online. Bagamat tila pabiro, naging usap-usapan na diumano ngayon ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matapos niyang sabihing ang First Lady Liza Araneta Marcos na raw ang ambassador for migrant workers. Ito'y bunsod umano ng madalas nitong pagpunta sa Europa para tumulong sa mga aktibidad ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa kanyang talumpati sa 2025 Bagong Bayani Awards, sinabi ng Pangulo, "Our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist OWA with some of the activities. So, she has become our ambassador now for migrant workers." Dagdag pa ni PBBM, "Diba magkakabinet shake-up tayo? So, kasama ka na roon." Of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, OFW Ambassador Liza. Baka gagawing ambassador for OFWs daw si First Lady Liza Araneta Marcos. Wow! Kasi magkakaroon ng cabinet check-up. Bagamat tila pabiro, naging usap-usapan ang pahayag ni Marcos Jr. matapos niyang sabihing ang First Lady Liza Marcos na raw ang ambassador for migrant workers. Bunsod ng madalas nitong pagpunta sa Europa para tumulong sa mga aktibidades ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa kanyang talumpati sa 2025 Bagong Bayani Award, sinabi ng Pangulo, "Our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist OWA with some of the activities. So, she has become our ambassador now for migrant workers." Grabe. Kaninong gastos? Yung pagbiyahe-biyahe ng First Lady. Diba, gastos natin? Anong kinalaman ng First Lady sa mga OFWs? Malala ko tuloy nung nagpunta sila sa Amerika. Anong buwan ba yun? Nung pinatawag sila ni Trump. For the first time, hindi sumama ang First Lady sa foreign trip ng Pangulo. Anong dahilan? Alam na natin, dahil sa nangyari sa Los Angeles, yung Tantoco Coke issue. Saan nagpunta ang Pangulo? Ang First Lady. Nagpunta sa mga OFWs ko, no? Middle East ata. So tuloy-tuloy pala ang biyahe niya. Europe, ang sarap ng buhay nila, no? Ano ba? Ang ating First Lady, dagdag pa niya, "Di ba magka-cabinet check-up tayo, so kasama ka na roon." So, anyway, pabiro man o pabiro o hindi, I don't know, sa tingin nyo ano bang contribution ng First Lady sa ating bansa? Nakakatulong ba o bahala na kayo? Ano yung revelasyon ni Senator Amy? Ang kapatid niya nalulong sa pulburon. Sa pag-aakala ni Manang Amy na mapapabuti ang kapatid niya, huminto na sa ginagawa niya kung mag-asawa. Hinimok niyang kapatid na pakasalan si
Lisa Marcos, anong nangyari? Lalong lumala ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ay nako. Sa interview kay Professor Clarita Carlos, binanggit ng profesora na these are New Yorkers. Sinong these? Yung mag-asawang Marcos. Kasi nag-meet si BBM at Lisa Araneta sa New York. So sabi ni Professor Carlos, diretsahan, walang tago-tago, laglagan talaga. These are New Yorkers and lahat ng tao doon gumagamit ng pulburo. So anyway, sinabi ng Professor Carlos na yes, gumagamit sila noon. I don't know ngayon. Ayan. At least, sinabi niya, gumagamit noon. At si Senator Amy, napaka-detalyado yung paglalahad niya at una, nagalit ako yung una niyang dahil alam niya pala na ganyan ang kapatid niya, tapos pinabayaan pa niyang tumakbo na pagkapangulo. But anyway, inamin niya yung pagkakamali niya. Akala niya nagbago na ang kapatid niya, but hindi pala. Palaging mag-promise, magbago, mamaya babalikan na naman. Kasi nga, kung totoo, sakit yan, addiction yan, pabalik-balik. Ako, yung naranasan ko nung tinyenti pa ko, nasa liblib kaming detachment, malayo sa Kabiasnan, napakalungkot. Sugal naman ang nagsisimulan akong maadik. Rami, pusoy, madyong, halos hindi na ako kakain. Pag nakaupo na sa lamesa, ganun-ganun na. Mabuti na lang at na-stop. Ganon ang addiction. Mahirap, sakit. Kaya nga, sabi ng senadora na tama na ding magpagamot ka. Magpagamot ka. Anyway, speaking of First Lady, kay former First Lady Imelda Marcos, kapanahonan ng Marcos Sr., saksi ako sa napakalaking contribution ni Madam Imelda Marcos sa ating bansa. Generally, although may mga kapalpakan din siya, yung mga sobrang dami ng sapatos, maluhong gumastos. Well, totoo yun. Kailang yung contribution niya, lalo na sa foreign policy, talagang ang Madam Imelda ang pambato ni President Marcos Sr. pagdating sa diplomacy, foreign policy. Yung communism, napakalakas noon ng communism. Balak nilang agawin ang Pilipinas, yung demokrasya. Kaya lumalakas ang CPP, NPA, NDF noong una. Delikado tayo. Baka mahulog tayo ng komunismo katulad ng Vietnam, mga neighboring ASEAN countries. Ang ginawa ni Marcos Sr., pinadala niya si First Lady Imelda sa USSR o Russia na ngayon. Nag-establish ng diplomatic relations, successful. The following year, I think 1974, na-establish ang diplomatic relations natin sa USSR o Russia. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video.